Magandang araw o magandang gabi mga ka-Inside the Story PH. Samahan ninyo akong muli sa isa na namang kwento ng Aswang at Kababalaghan series. Episode 14, Luningning, ang babaeng bumalik mula sa dilim, hindi na siya tao. Sa nakaraang kwento, may isang dalaga na naglaho para iligtas ang kanyang baryo. Ngunit paano kung hindi pa tapos ang lahat? Paano kung bumalik siya pero hindi na bilang tao? Lumipas ang ilang araw. Tahimik ang baryo, wala nang nawawala, wala nang takot. Pero isang gabi, may nakita ang isang matanda, isang babae nakatayo sa gitna ng daan, mahaba ang buhok at nakayuko. At nang siya ay tumingala, nakilala niya si Luningning. Ngunit may mali, ang mga mata niya ay hindi na normal. Gumikislap ang kanyang mga mata sa dilim. Muling kumalat ang takot. Bumalik siya, ngunit ano na siya ngayon? Sa umaga, parang normal si Luningning. Tahimik at walang emosyon. Pero sa gabi, may ibang siya. Tuwing gabi, nakikita siya sa paligid ng baryo. Parang nagbabantay. Ngunit isang gabi, may nawala ulit na isang lalaki. Napatingin ang lahat kay Luningning. Siya ba ang may gawa? Sinundan siya ng ilang lalaki hanggang sa lumang puno. Doon nila nakita, hindi siya ang pumapatay, kundi pinapatay niya ang ibang aswang. Si Luningning ay naging bantay ng baryo, isang nilalang na lumalaban sa sarili niyang uri. Ngunit bawat gabi, mas nawawala ang kanyang pagkatao. Unti-unti nakakalimutan niya kung sino siya. Isang bata ang lumapit sa kanya at sinabi, "Ate Luningning." Doon siya napahinto. Sa loob niya, may dalawang boses, tao at halimaw. Dumating ang gabi na hindi na niya mapigilan ang sarili. Napilitan ng mga tao na siya ay harapin. Sa gitna ng dilim, nagharap ang baryo at si Luningning. Sa huling sandali, pinili niyang saktan ang sarili para hindi makapanakit ng iba. Kinabukasan, wala na siya. Ngunit sa malayong bahagi ng baryo, may batang babae na may kumikislap na mata at marahang nagsalita, "Gutom na ako." Ang kasamaan hindi nawawala, nagpapalit lang ng anyo. Sa tingin mo, siya ba ay halimaw o tagapagtanggol ng baryo? I-comment mo sa baba. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin hanggang sa dulo. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe. Dahil dito sa Inside the Story PH, ang bawat kwento ay maaring mangyari sa totoong buhay. Ito ang Inside the Story PH. Hanggang sa muli at mag-ingat kayo palagi.